Pinahirapan, ginutom at sinunog pa ang passport. Ilang yan sa mga pamamaltrato dinanas ng mga Pinoy na biktima ng human trafficking sa Myanmar. At isa po sa mga biktima sinaktan kahit buntis. Saksi si JP Soriano. Mula Pilipinas, nag-chartered flight ang ilang Philippine officials papunta sa Thailand para sunduin ang mga Pilipinong ni-rescue mula sa mga scam hub sa Myanmar. Narito nga po ang DFA at OWA upang sunduin po ang mahigit 170 na Filipino na biktima ng human trafficking. Sila po yung pinakamalaking batch na mapapauwi ngayong taon. Dahil ipinuslit pa Myanmar, Thailand pa rin ang huling tatak nila sa passport at lumalabas sa record na overstaying na. Pero pinayagan silang umalis agad sakay ng sundong chartered flight. Kabilang sa kanila si Rose, hindi niya tunay na pangalan. Kwento niya sa akin, nirecruit silang mag-asawa sa pamamagitan ng isang messaging app para mag-call center agent sa Thailand. Sa Hong Kong muna siya inilipad noon bago ilipad sa Bangkok, Thailand at isakay sa bangka pa Myanmar. Tinorture po nila kami ng asawa ko dun sa isang room. Tapos no food intake po ng halos isang linggo po. Tuloy raw ang pananakit sa kanila kahit nang malaman pang buntis na si Rose. Tinutukan po ako ng barel. Kahit po nagmamakaawa na kami ng asawa ko, hindi po sila tumitinag. Talaga pong sinasaktan pa rin po nila kami. Kasama rin ang asawa nang i-recruit si Ron, di niya rin tunay na pangalan. Pero nang ibiyahe na sila papuntang Myanmar, pinaghiwalay silang mag-asawa. Paghiwalay po, nagulat po ako kasi hiwalay kong doon po ako nagulat. Kalauna nakita rin silang mag-asawa matapos silang ilang beses ibenta ng kanilang Chinese employer sa Myanmar. Para walang takas, sinunog ng Chinese boss ni Ron ang kanyang passport. Makaawa na po ako sa technique na paano makalabas. Hindi po ako ikinayagan. Ang ginawa po, binenta ulit kami. Yun po ang nangyari. Binenta ako sa kabilang part ko. Ibang part naman po. The only reason na umuwi sila ngayon is because nagsasara yung mga scam factories because the Thailanders shut off the kuryente and the internet. No? So, this is a trilateral cooperation nila with Thailand, Myanmar, and China. Ilang Pilipino pa ang nasa mga scam hub sa Myanmar, Cambodia at Laos. Pero tukoy na, lahat sila idinaan sa Thailand. Although we can go to Thailand na walang visa, it doesn't mean we can work in Thailand. So if they promise you jobs in Thailand, baka kung saan kayo dadalhin. Naiintindihan naman natin na talagang kailangan ng trabaho, pero huwag na sa ganitong paraan. Pagbalik nila sa Pilipinas, hininga na sila ng mga sinumpaang pahayag para makasuhan ang kanilang recruiter. Tatanggap din sila ng tulong mula sa gobyerno. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.